Kailangan pa bang ipaalala kay Oliver ang nangyari sa kanya na nakulong siya 16 to 20 years sa kulungan ng baboy? Na walang pagkain, walang ligo? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga ka-Daddy Frankie. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe to YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-idol, ating pag-uusapan, kasi parang laging nami-mention sa pag-uusap nila Daddy Frankie, ng mga kapatid ni Oliver, o JJ, Ansing, about sa mga nakaraang nakalipas ni Oliver. Kailangan pa bang ipaalala sa kanya yun ang kanyang mga lagim na alaala mula sa kapabayaan ng kanyang pamilya, lalong-lalo na sa mga DSWD? Please comment section below right now. Ngayon mga ka-idol, ating pag-uusapan na di ba sobrang tagal po nakulong si Oliver sa kulungan ng baboy. Imagine yung mga ka-idol, 16 to 20 years sa kulungan ng baboy. Walang ligo. Kung papakainin, minsan lang. Kung may sobra lang si Gigi, pero si Ansing wala namang pakialam yan. Hindi nagpapakain. Di ba? Yung trauma ng tao. Mahirap na mga ka-idol na nandun pa tayo sa daan for recovery, na parang pilitin natin ang isang tao na maalala ang mga nakalipas. Kasi di ba during his interview na ayaw niyang bumalik na kung saan siya nanggaling. Dahil alam naman natin ang nangyari sa kanya. Magpasalamat na lang kay Daddy Frankie na siya ang naggabay, nag-assist kay Oliver na mabuksan uli ang kanyang magandang bukas. Nakala ng pamilya niya, kasi pinabayaan na siya parang nagaantay na lang si Ansing at lima niyang kakapatid na mamatay na lang si Oliver. Yun po ang nasa mindset po nila. Kasi kung may pagpapahalaga po ang nangyari sa kapatid, si Ansing, si JJ at saka ang iba pa, hindi yan papabayaan si Oliver sa kulungan. Walang makain, walang paligo. Mabuti pa yung baboy, pinapaliguan. Diba? Tao po yan, hindi po yan hayop. Sana naman, ang akin lang naman dito, yung DSWD, na sana na huwag naman laging tulog sa opisina, mag-ikot-ikot din sa inyong area, sa inyong nasasakupan, para hindi maulit-uli ang nangyari kay Oliver. Hindi lang si Oliver po may ganung sakit dito sa Pilipinas. Marami po yan napabayaan lang ng Pilipinas. Napabayaan lang po ng DSWD na hindi nila pinapriority yung ganung mga sakit dito sa Pilipinas. Yun ang pinakamahirap. Kailan mahirap ang isang pamilya, kailan nadadapuan ganung sakit. It's a very bad experience po sa mga mahihirap na makakaranas ng ganun po. So sa mga ganung sakit, kailangan lang po doon gabay ng pamilya, pag-unawa at pag-iintindi. Hindi yung pinapabayaan kagaya ng ginawa ng pamilya ni Oliver. Ngayon, nandyan sila sa tabi ni Oliver dahil nakikita nila na may makukuha sila. Sa mga galaw nila, sa kanilang mga kilos, sa kanilang mga ginagawa kay Oliver, may katumbas na salapi. Diba? O tingnan mo, diba? Na-mention ko na nakarang aking upload na video, na nagpaiwan lang si Oliver sa pamamahay ni Ansing, humingi agad ng allowance ni Oliver, si Ansing. Diba? Kung matinong isip po yan, dapat hindi na po. Nakakahiya na po sa taong tumulong. Pero dahil sa kabaitan ni Daddy Frankie, nagbigay siya ng 5,000 pesos. Ganun lang po dun mga ka-idol. Na-recall ko lang ito mga ka-idol po sa inyo dahil para sa akin po, may opinion ni Kuya SNB, hindi wag na muna i-recall kay Oliver kung ano man ang mga nakaraang nakalipas na nangyari,
trahedya, lagim sa kanyang buhay. Malala pa nga sa trahedya, di ba? Malala pa sa lagim ang ginawa ng pamilya kay Oliver. Di ba? Kung magpasalamat lang tayo again kay Brother BPM, dahil because of BPM, nakilala ni Daddy Frankie si Oliver punto diretso. Nang nakita ni Daddy Frankie na kailangan ng rescue agad, walang paligoy-ligoy pa, tinulungan agad. Humingi ba si Daddy Frankie ng barangay indigency? Humingi ba si Daddy Frankie ng barangay clearance for requirement na mapaliguan si Oliver? Magupitan ang maraming tae, maraming pupo ang buhok. Tanggalin ang libag sa katawan. Di ba? Di ba nung pinaliguan si Oliver, tuwang-tuwa si Oliver? Tama, di ba? Kasi in 16 years to 20 years, that day lang po nakaligo si Oliver, punto por punto. Hindi, and actually mga kaidol, hindi pwedeng irason. Hindi namin yan inaano kasi nananakit. No. Dapat nakipag-coordinate kayo sa barangay official, mga pamilya sana, kung sino makapanood na, kung may sakit na ganun, makipag-coordinate kayo sa barangay officials. The barangay officials will assist you na may makakonect po sa inyo na DSWD. Ganun na lang kung ganun yung gawin. Kasi kung wala kayong hakbang na gagawin na matulong kayo ng gobyerno, wala, mamamatay ang yung pasyente sa gilid. Ganun lang po doon. Ngayon, dahil nag-viral ang video ni Karen Davila, of course, ni Daddy Frankie, na may ganun palang problema sa paniki sa lugar nila Daddy Frankie, is bakit lalong nalaman na 16 to 20 years na kinakulong doon sa babuyan, no? Na walang ligo. Maraming na-alarma yung DSWD doon. Siyempre, pangalan nilang nakasalalay doon, mga kaidol. Pangalan nila. Kaya, wag na, baka yung nangyari, kung ipaalala lang din natin kay Oliver, yung nangyari sa kanya, lalo kung medyo tumino na siya, baka mag-isip tuloy ng masama. Marami sigurong tanong kay Ansing, maraming tanong siguro kay JJ, na baka magtanong si Oliver ng ganito, bakit niyo ako pinabayaan? Na hinarap ko, binigyan ako ng pagsubok ng aking buhay. Bakit niyo ako pinabayaan? Di ba? Yung ganung katanungan. Pero ngayon, nandito kayo dahil may makukuha kayo sa akin. Sana, kung ano ang naitrato nyo ngayon, sana ganun din ang naitrato nyo sa akin nung nagisakit na palang ako, sana nang kagipitan, problema, sitwasyon na hindi maintindihan. Di ba okay naman si Oliver, mga ka-idol? Kulang lang talaga sa medications. Kulang lang ng pag-aalaga. Yun lang po ang naging kulang ni Oliver sa punto na yun, sa panahon na yun, na pinabayaan ng pamilya. Sana, kung may concern ang pamilya, lalo si Ansing, maturab naman si Ansing, dapat noon, nakipag-coordinate siya sa barangay officials at the barangay officials mag-lead pupuntang sa DSWD. Kung hindi magampanan ng DSWD ang kanyang obligasyon. Ganun lang po dun, mga idol. Kasi baka Ansing and JJ, baka magsisi lang kayo sa huli kung ipaalala niyo lagi ang nangyari sa kanya. Dahil kung bumalik ang katinoan ni Oliver, baka matadyakan kayo, masipa kayo ng warik-warik sa inyong kapabayaan. Totoo lang po. Kaya kung ako sa inyo, wag niyo nang ipaalala. Ang importante, gumaling siya.
Huwag niyong ipaalala na dun siya galing sa kulungan ng ilang taon dahil ang feedback niyan nasa inyo Ansing and JJ. Totoo po ito. Dahil hindi mangyayari yun sa kanya kasi that time hindi even sarili niya hindi niya kilala. No, that time nung pinaliguan siya ni tatay, ni Daddy Frankie, rather, hindi niya kilala ang sarili niya. Ang importante makakain lang siya. Matugunan ang kanyang gutom na sikmura. Ganun lang po dun mga ka-idol. Kaya JJ Ansing, makakasama man yan, madaan-daan na makarecover si Oliver. Ang point lang ni Kuya SMB, huwag niyong ipaalala sa kanya kung anong nangyaring nakarang nakalipas. Dahil feedback yan sa inyo. Baka ano pang masabi. Ganun palang nangyari sa akin. Bakit niyo ako pinabayaan? Diba? Nang nakilala niya si Daddy Frankie, diba? Na malaking tuwa, malaking impact kay Oliver ang kanyang magandang bukas. Nag-aantay pala sa kanya. So alam naman natin na kapag tumulong si Daddy Frankie is hindi ka iiwan kapag hindi ka successful. Kung masakit, hindi ka magaling. Kung medyo distance man sa'yo, kapag nakikita ni Daddy Frankie na you are okay, distance siya sa'yo, pero babalikan ka din mga ilang taon. Ikukumustahin ka din. Kung tuloy-tuloy ba ang successful? Kung sasakit naman, tuloy-tuloy ba ang kagalingan ng pasyente? Di ba yung ganong mga Sana ganon din ang DSWD. Actually mga ka-idol, yung video ni Karen Davila and Daddy Frankie, nag-viral po ito mga ka-idol. Doon nasaktan, doon nasikmura ng mga DSWD ng paniki ang kanilang kapabayaan. Totoo po. Dahil sa kanilang kapabayaan, nahiya po sila. Kaya ginawa na lang nila para hindi mas 100% ang hiya. Nag-second demotion na lang sila. Ayun ang second demotion ginawa nila. Dahil after ng pag-video ni Karen Davila, collaboration between Daddy Frankie and Karen Davila, na maraming naantig, marami ang natuwa sa ginawa ni Daddy Frankie. Marami rin nagalit sa mga employer dyan sa DSWD ng paniki dahil sa kapabayaan nila. Bakit mo inano? Pangalan na naman ng aming departamento dito sa paniki, DSWD. Na napapahiya nyo kami. Di ba yung mga ganong eksena? Ewan ko din yung barangay official din, hindi rin marunong mag-observe din. Kapabayaan nga ang nangyari sa mga ganyang mga tao. Huwag nyo isisi ang pamiyas. Nandun yung point sa pamilya. Pero wala bang word na concerned citizen dyan sa inyong lugar, sa paniki? Na makapagsumbong man lang na may nakulong na tao doon, paano ma-rescue ng maayos yun? Di ba na siya barangay official, Ganun lang po doon, mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB na ang akin lang na wag nang palaging itanong, naalala mo ba ang nangyari sa'yo? Di ba yung mga ganun? Kasi laging na tatanong ni Sir JJ kay Oliver. Wag nang Ang akin lang na wag na. Kasi baka tanong na tanong kayo. Mabuti ko may ginawa kayo sa akin. Wala pala. Walang pinaalala, pinapasikmura nyo lang sa akin na wala kayong hindi ako mahalaga sa inyo. Ngayon lang kayo nagkaroon ng halaga sa akin dahil may nakukuha kayo. So alam naman natin na si Ansing hindi makatulog din about sa pera ni Oliver, di ba? Dahil lang until now, kinukulit pa rin si Daddy Frankie na bumili ng motor para makatulong sa hanap buhay ng kanyang asawa. Di ba? Yung po doon, mga ka-idol, yung ang pag-iintindi ni Kuya SMB,
opinion ni Kuya SMB sa nangyari na wag nang i-recall kay Oliver ang nangyari sa kanya. Yari ka ansingan ano. Siguro malaking impact, malaking pagpapasalamat ni Oliver kay Daddy Frankie. So God bless na dahil kay BPM, si BPM ang naging tulay para makilala si ni BPM o ni Daddy Frankie si Oliver Ponto por Ponto. So hindi nga ako na parang hindi wala nga akong narinig kay Ansing and JJ pagpasalamat kay BPM. Wala man lang pasalamat sa ginawa ni BPM kay Oliver, Ansing and JJ. Nag-direct sila kay Daddy Frankie. Actually, sa bagay, nandun rin po, kailangan din lang naman namin dito is pag-uunawa din sa kanila, So, ayun. So, at least, ay importante, nakatulong si Jelay, at saka si BPM, na ma-recover si Oliver ng sagrado, na punong pagmamahal ng mga kasamahan niya sa shelter, of course, si Daddy Frankie. Kung ano man ang mga hinatnan, naging experience ni Oliver sa ibabaw ng mundo, sana naman DSWD and the barangay official, gumising na kayo. Sana it is lesson sa inyo na huwag pabayaan ang yung lugar na nasa sakupan. Lalo yung the barangay official. The barangay officials, can you spread good news para sa mga taong nasa sakupan po ninyo. I-spread yung kung ano ang dapat nilang gawin in case kung may ganung sitwasyon nangyari kay Oliver, na baka mayroon din sa isa mga nandyan, na makipag-coordinate po sa inyo. Anumang mga pagsubok, anumang problema na hindi kaya ng iyong pamilya, makipag-coordinate lang po kayo sa barangay official. Kung ako kasi yung barangay official talaga yung gagabay sa inyo, mag-guide sa inyo papuntang kung ano man ang rules, kung ano man anong step by step na gagawin para mabigyan kayo ng suporta ng gobyerno. Ganun lang po doon. Kung ang point ko lang naman, sana Daddy Frankie, kasi sabi sa Daddy Frankie, parang naman si Daddy Frankie na mapakumbabang tao. Tumakbo ko na lang kaya ng politika. Siguro malabo. Malaba ata siguro si Daddy Frankie tumakbo. Kapitan. Totoo po yun. Or else, congressman. Di ba? Sa inyo. Hindi naman siguro masama yun. Or else, party list. Daddy Frankie party list. Di ba? Di ba malaom-laom talaga ito? Oo. Pasok yan, Daddy Frankie. Nakalagay, Daddy Frankie party list. Di ba? Tunay na malasakit. Daddy Frankie. Hadulo, malaom-laom. Nagwaray man SMB. Nakalagay doon, malaom-laom. Hindi, it's just lang. Ganun, tamakbo na lang Daddy Frankie. At least, ipakita na lang siguro na yung ginagawa mo ay isagrado na. Na yung pagtulong mo, idaan mo na lang siguro sa legal na proseso. Anong way? SMB para mag-legal na proseso ang ginagawa ni Daddy Frankie. Tumakbo siya sa sa politika. Big siguro kung manalo man siya, mayroon kakaroon pa siya ng budget. Bibigyan pa siya ng tulong. Sa katastaasan na nasa gobyerno, di ba? Pwede siyang humingi ng tulong sa mga departamento, ahensya ng gobyerno. Pwede siya tumingin tulong, lalo kay party list kung nanalo siyang congressman, party list. Ganun lang po doon.
Daddy Frankie, ang kasikatan mo, gamitin mo. Total, ginagamit mo naman yan sa kabutihan. Ituloy-tuloy mo na. Tumakbo ka na sa politika. Party list agad. Maraming bubuto sa'yo. Yun lang. Alam ko sure ako mananalo ka. Anyway, hanggang dito na lang po tayo mga ka-Daddy's Frankie. Sa mga nandyan, don't forget to subscribe this YouTube channel. Yung point ko lang naman na wag na lang ipaalala kay Oliver yung nangyari sa kanya. Nakulong siya within 16 to 20 years. Right? Masakit yung para sa kanya. Ang nangyari sa pinabayaan siya ng kanyang sariling pamilya na walang malang tunay na nagmahal sa kanya, punto por punto. Ginawa siyang hindi lang hayop. Dahil pinabayaan na talaga siya. Parang nag-aantay na lang sila na matkunin si Oliver ng Panginoong Diyos. But God will help Oliver na may pag-asa pa to. Bigyan pa natin ng pag-asa to. Kaya God bless dahil nandyan si BPM, si Daddy Frankie, na nagbigay pansin kay Oliver punto por punto. Again, this is Kuya SMB para sigurado, punto por punto, pack na pack and full na full.